Saan ka nakakita ng bansa na iihi ka lang, magbabayad ka pa ng 300 pesos? Dito lang yan sa... Ito po kasi yung pinakamahal na bansa sa buong mundo. Pero kapalit niyan ang magandang lifestyle, magandang healthcare system, malinis na lugar, at mababang bilang ng mga sakit. So samahan nyo ako na i-explore ang bansang Switzerland. Alamin natin ang kanilang lifestyle, kamusta yung kanilang healthcare system, at kamusta dito yung kanilang work-life balance. Okay guys, so dito sa Switzerland, ang isa sa mga modes of transportation nila dito is yung mga tram. So siya yung parang train, pero nasa main road siya. Kasama siya ng mga truck. Tapos parang may antenna siya sa taas. So try natin mag-tram. Also aside from that, meron din silang train. So yan yung itsura ng mga tram stops. So kung may bus stop, may mga tram stops. So ito na yung sample ng tram. Pero nasa kabilang lane siya. So nakita nyo guys kanina yung sa loob ng tram. So siya yung isa sa mga modes of transport dito kasi nakita nyo yung mga locals. Labas-pasok yung mga locals. Tapos very efficient naman kasi may pa rin kagaya sa ibang countries na may kita pa rin sa screen yung estimated time of arrival. Tsaka kung pangilang stops yung pupuntahan mo. Tsaka nagkalat yung mga tram dito. Para siyang medyo Amsterdam. Sa Amsterdam medyo matram din doon na lugar. Tapos later, aside from the tram, tatry din natin yung train nila tsaka yung boat. So guys, tingnan nyo kung gaano kalinis yung river nila dito. Sobrang kitang-kita yung mga lumot pati yung mga bato. So ganyan kalinis yung environment nila dito. So walang pollution, tahimik yung lugar, tapos hindi mahirap maglakad. So kahit maulan, hindi ka mahirapan. So pakita mo yun. Ang Switzerland po ang isa sa may pinakamahaba or pinakatumatagal yung tao. Ibig sabihin up to 85 years old yung kanilang life expectancy. Mababa din po yung kanilang obesity rate. So nung nandun kami wala talaga ako masyadong nakikitang mga overweight. Up to 11% lang po yung kanilang obesity rate laban sa mga western countries. And lagi po silang nasa top 1 ng tinatawag na Global Health Index. Ibig sabihin napakaganda po ng healthcare system dito. So guys, pasok na tayo doon sa ating boat. So dito guys sa Switzerland, isa sa part ng public transportation dito yung boat. So hindi lang siya part ng tourism. So as in may mga commuters na nagbo-boat. Kasi dito may sabi ko kanina may mga rivers. Ito I think ang pangalan ng river na to is Lake Zurich. Yeah. Ticket? So ito yung ticket pass na kasama na sa pass na to yung boat ride, yung tram, tsaka train. So I think whole day na to or may time limit lang siya. Pero unlimited siya. So kung may as a commuter, pwede ka mag-unlimited rides papuntang work or papunta sa relative mo. So pwede ka mag-train, tram, and boat. And another thing, dito kasi sa Switzerland, may mga places na hindi accessible by road, hindi accessible by land transportation. Kaya hindi nila tinanggal sa transport system nila yung boat. So lalo na sa mga liblib na medyo karamihan lake, wala masyadong road access. So maganda, makakatulong yung mga boat na ganito. And lahat na ngayon nakuha ko sa ChatGPT. Yeah, I'm using ChatGPT for my vlogs. Yeah, so I look intelligent. So I'm with Ailey here. So yeah, we're enjoying the view in Lake Zurich. I just found out that they are famous actually. Not really. In the Philippines, there are lots of YouTubers. And I'm in the bottom. Nice to meet you. Nice to meet you. Your name? Doc Alvin. Alvin? Alvin. Yeah. Nice to meet you. Thank you. My new friend. So explore natin guys yung kanilang toilet. Dito yata yung toilet nila. Wow. Tingnan nyo naman yung lighting. Toilet. Lock na ba yun? Okay. So ito guys yung toilet, yung bathroom. Wait lang. Wala, typical na toilet. Sinama ko lang kayo para makita nyo lang. Para may laman yung vlog. Ang sabon na. So automatic yung faucet, pero walang sabon. May tissue naman dito. Uy! Ito ang pinakamagandang view. Kahit ako sa inyo. So pwede ka tumilid dyan habang nagugas ka ng kamay mo. Pinipindot ko. Parang hindi yata ito elevator.
Hihihi. Ayos. Solid pala dito guys, kaso naulan eh. Wow, kaso basa. Ito oh. Kunyari pagpasok ka sa work, tapos ayaw mo sa mga truck, ayaw mo sa mga train tsaka tram. Dito ka na lang, magbarko ka. Boss, biyahe na ako. Nakasaya akong barko. Okay guys, so nakababa na tayo dun sa boat ride natin and ito, nakarating na tayo sa destination B from point A to point B. I think papunta naman tayo sa city center dito sa Zurich. Pagdating po sa lifestyle, specifically sa kanilang transport system, tatlo po yung majority ng transport modes nila dito. Unang-una dyan yung kanilang tram, kahit saan yata makakita ka ng tram dito. Next is yung kanilang boat. Nagulat ako sa boat kasi akala ko pang turista lang siya pero ginagamit din siya pang biyahe. And yung kanilang train system or yung metro. Hello. Upper. Say hello to my vlog. Hello. Oh, we're gonna go viral, huh? We're gonna be famous. Sobrang laking train nito guys. So, syempre dito sa Switzerland, hindi sila magpapauli sa mga train systems. Very common naman yan sa mga first world countries. Sa Japan, Singapore. Pero dito ang kakaiba, may second floor yung kanilang train. So, nasa second floor tayo ngayon. Ito yung stairs pababa. And may monitor din kung anong oras yung arrival mo. And very spacious. Ang luwag ng train. Ang daming pwedeng sumakay. Tsaka sobrang tahimik. Kaya binabalyo nila yung quietness, peacefulness, katahimikan. So ito guys yung kanilang metro station. So parang typical na very busy, dami naglalakad, tapos daming restaurants, mga shops. And isa rin pala sa na-notice ko dito sa Switzerland, dun sa 3 types na nagawa natin, which is yung tram, train, and yung boat. Parang wala silang mga terminal, yung kung saan magtatap ng credit card. Basta dala mo lang yung ticket mo, pwede ka pumasok, pwede ka lumabas. Very random lang nagche-check ng mga ticket. Sa boat, nag-check sila. Pero sa tram, hindi sila nag-check. Sa train, parang may dumaan na na staff, pero hindi tiningnan yung ticket. So, I think, honesty system din dito. Napansin ko rin dito yung mga groceries nila. May mga nakalagay kasing prutas sa tapat eh. Yung mga ibang maliliit na groceries. So, syempre, pag sa ibang bansa, kukuha lang ng prutas doon. Pero dito, may prutas lang, may mga saging lang sa labas. Tapos, wala namang pakialam kung may kukuha. So, very honest yung mga citizen ng Switzerland. Kahit almost perfect na yung kanilang transport system dito, pinipili pa rin ng mga Swiss na maglakad. Bakit po? Kasi sobrang walkable ng kanilang mga daanan. 7 out of 10 na local, mas pinipili nila maglakad kaysa bumiyahe. Of course, kasi pag babiyahe ka pa, magbabayad ka pa. Pero kung maglalakad ka na lang, added benefit yan kasi nababawasan po yung pagiging sedentary. Ibig sabihin, mas bumababa po yung risk ng obesity, ng diabetes, high blood kapag mas naglalakad yung kanilang mga local. Also, sa kanilang transport system, hindi sila car-centric. Pag sinabi pong car-centric, yung parang mas maraming kotse kumpara dun sa mga public transport. Sa kanila, mas marami po yung public transport na gumagana. So, ang resulta po nun, mas onti po yung pollution kasi mas onti lang rin yung gumagamit ng kotse. At ito yung pinaka na-enjoy ko dito sa trip dito sa Switzerland. Kasi kahit saan ka magpunta, may mga tinatawag silang potable fountain. So, may mga fountain po dito sa mga parks, sa mga lakaran, sa mga kanto-kanto na kung saan pwede ka uminom ng tubig. So, parang gripo yun, pihitin mo. Yung iba, free-flowing. Yung iba, pipihitin mo pa. Tapos, pwede ka uminom. Malinis. Hindi sumakit yung tiyan ko dito. And yung lasa, parang uminom ka na rin talaga ng distilled water na nabibili sa tindahan or sa 7-Eleven. So guys, isa sa mga perks dito sa Switzerland. Tapos kung makakita kayo ng mga faucet na ganito, na running naman, basta running yung water, hindi yung parang stagnant. Pwede nyo yan inumin. Potable yan. Yung iba kasi meron nakalagay dito potable. Pero by sa itsura niya mukhang pwede naman natin inumin. So try natin. Mas malasa. Mas malasa. Mas may lasa siya kumpara dun sa mga nakalagay. Dun sa may logo na potable. So pag walang label pala, medyo may onting kalawang pag walang label. Ito guys, try natin dito. Mas malaki to eh. Mas malinis. Mas malinis to. So baka depende sa kung nasan nakalagay yung fountain. Pag sa mga sulok-sulok lang, yun yung medyo mas malasa. Yung nagiging expert na hindi lang ako sa mga
Iba't ibang tubig dito sa Switzerland. So yan, today 11 in the morning. So hanap muna tayo ng mga kainan. Hopefully makahanap tayo dito ng medyo mura-mura. May tinuro yung ating tour guide na I think mura yun kasi mga food carts lang naman yung nandun. Sana talaga, hopefully mura yun. And the weather today is very good. Maaraw siya, buti na lang. 18 to 19 degrees. So summer pero may onting lamig. So yung tinuro ng tour guide natin, parang 2nd to 3rd street daw yun, no? Tapos may mga food stall doon. So i-check natin para makakain na tayo ng ating breakfast. Or actually, brunch na to eh. Tara. Pagdating po sa pagkain, sobrang sarap. Sobrang linis and sobrang quality. Yung grocery stores po dito is ang ganda kasi ang dami pong variety ng mga pagkain. May mga karne, may mga gulay, prutas, and may mga processed food na tinatawag. Maganda po yung benefits nito kasi at least nakukuha natin lahat ng mga nutrients na kailangan ng katawan natin. Pero syempre, kahit pagdating sa pagkain, mapamura ka sa mahal. Kasi ang typical na pagkain po sa restaurant dito, kapag umabot ka na ng 35 na Swiss francs, parang nasa 3,000 pesos na agad yun. So, walang English menu, pero meron silang entrees, mga ulam, may mga vegan, may tartar ulit. So, dito guys, parang nahihirapan ako mamili kasi nga, yung mga price ranges dito sa Switzerland, medyo mahal talaga. Ang isang Swiss franc, which is currency nila dito, ay 72 pesos. So, kunwari, ang in-order ko is itong burger, which is 30 Swiss franc. So, i-times natin yan. 30 times 72. Oh, meron ka ng 2,100 pesos na burger. Burger pa lang. So, medyo pinag-iisipan natin. Parang technique na lang. Pag nakita mong 30 na yung presyo niya, iisipin mo mga 2K na yan. So, doon ka siguro sa mga 15 or 20 or 10. Kaso, nagre-range dito ng parang walang 10 eh. Also napansin namin, mas mahal din yung mga seafood na choices. Itong page na to, puro seafood to eh. So yung mga price ranges nag-i-start agad sa 39, 35, tapos actually yung sea bass niya. Well, mahal naman talaga to kahit sa atin, pero sobrang mahal. 138. 138 times 70. Oh, almost 10K. Makain ka lang ng isda. Mag-sardinas na lang ako. So dumating na yung ating brunch. I have a chicken. I have some potatoes, some sauce, and some fried mushroom and onion. Mukhang sulit naman siya kasi malaking serving. So yung order natin, okay siya kasi high in protein tsaka carbs. Although hindi na tayo nag-order ng gulay kasi sa grocery na tayo mamimili niyan. Kasi mahal ang salad. Parang yung salad parang nasa 20 rin eh. Eh di ba ang limit natin 15, 30, mataas na masyado. Eh gulay-gulay lang naman yun. Tikman natin. First bite. Ang sarap. Considering na lang to ha. Usual lang siya na na restaurant. Hindi siya yung parang top tier pa. Kasi dito lang siya sa streets eh. Although di ako familiar, baka sikat talaga siya. Pero yung quality ng lasa, tsaka nung meat ng chicken, alam mong pinaghirapan. Sarap ng sauce, tsaka fresh na fresh yung mga ingredients niya. May natin mushroom. Ang tamis. Bon appetit. Okay guys, so hiningin na natin yung bill. Check natin kung magkano para sa ating first meal dito sa Switzerland. So ang ating total bill, mahal pa rin siya. Pero siguro tinasan ko lang masyado expectation ko kaya nagulat ako sa price. Wait lang. Bago natin ituloy yung video, napansin ko po kasi na 70% lang po yung nakasubscribe at 82% yung hindi nakasubscribe. So baka po nakakalimutan nyo lang mag-subscribe. Again, ang pagsubscribe po sa channel ko ang isa sa paraan para makapagtuloy ako ng pag-upload ng videos. Kung nag-enjoy po kayo, please click subscribe. Kung hindi po kayo nag-enjoy, sige, wag po kayo mag-subscribe. Also, kung may mga tanong kayo and kung meron kayong mga ibang comments or kung may mga gusto kayo i-share, mag-comment din po kayo sa comment section. And syempre, wag po kakalimutan na i-on ang notification bell. So, back to the video. So, 5,300 for 2, which is sobrang mahal pag kukumpara sa atin sa Philippines. Pero dahil nag-expect ko ng mas mataas, mas natanggap ko siya ng mas madali. Yung water to, water natin, boy, 792. Isang litrong tubig, 792. Parang 5 galon na yun sa atin eh. Tapos nagbigay din pala ako ng tip na 0.01. Kasi yung option doon, pwede ka mag-yes, pwede ka mag-no doon sa terminal. Tapos pag nag-yes ka, decimal muna kasi yung una mong mapipindot. Nagpindot ako ng 1, so pumasok siya sa decimal. So 0.01. Hindi ko na dinamihan kasi baka maubusan tayong budget. At ito na nga yung sinasabi kong na-experience ko na umihi ka lang, kailangan mo magbayad ng 300 pesos. Kasi po sa mga restaurant or sa mga coffee shop, syempre hindi ka naman basta-basta pwedeng pumasok doon tsaka maki-CR. Nakabantay doon yung yung staff eh. Baka harangan ka pa no, wag kang magsi-CR ha, kailangan mong bumili. So ang pinakamura po na binili ko dito kailangan ko na kasi mag-CR noon, ang pinakamura kong binili is black coffee doon sa menu nila. Yun po yung nagkakahalaga ng 4 francs, so almost 250, 260 pesos. So para makaihi ka, kailangan mo makabayad ng kulang-kulang 300 pesos. Kanina andun tayo sa coffee shop, bumili ako
ng espresso na for Swiss franc. Kasi yeah, I'm telling to the audience that I needed to buy espresso just to make urinate. Yeah, And how much it cost? 4. That's how expensive here. Just to use the toilet, you need to pay. Exactly, 4 francs to use the toilet. But you have a free coffee. By the way, guys, this Sylvia, our tour guide. Yeah. Nice to meet you, everyone. So that's how expensive here. For Swiss franc, you can use the toilet and you can drink your coffee. So para makatipid tayo ng onte kasi medyo matagal-tagal pa tayo dito sa Switzerland, hanap tayo ng mabibilhan ng pagkain na grocery. So para ma-check din natin kung ano yung mga usual nilang tinda. Kasi kanina medyo napamahal tayo dun sa restaurant. Actually doon sa hotel natin meron ng mas malapit na grocery. Ito na siya. Walking distance lang. So medyo matagal po yung biniyahe natin galing Philippines papuntang Switzerland. And dahil dyan nagkaroon po tayo ng jet lag. Pero hindi po nahirapan mag-adjust yung aking katawan. Share ko lang po yung ginagamit kong melatonin para maka-adapt ako sa jet lag. Yun po si Wellspring. So si Wellspring po merong melatonin, merong L-theanine at merong lemon balm. And yung L-theanine nito very unique sa kanya kasi nakakatulong to for relaxation. Meron ding lemon balm na nakakatulong para sa stress and anxiety. And syempre very helpful po ito sa mga hindi makatulog sa gabi, sa mga pabago-bago yung oras ng trabaho, and sa mga bumabiyahe po and nagpapalit-palit ng time zone. And kung hindi pa rin po nakokorek ang inyong pagtulog, dapat po nagpapacheck na sa ating mga doctors. Kung gusto nyo po i-try, makikita nyo po yung shop link dito sa baba. Check out nyo po. Ito na, dumating na tayo sa ating grocery. And check natin yung mga pagkain nila sa loob. Hopefully, mas mapamura tayo. Mapapamura ka talaga sa mahal. Mas mapamura tayo dito. Yeah. Can't wait it out tonight. So dito guys, meron silang section ng mga gulay. Pagpasok pa lang ng grocery, gulay agad yung makikita natin. So mga nakapak, mga salad, tapos may mga mixed vegetables. Tapos sa other side, gulay ulit. Tapos ito naman yung fruit area. And may mga fresh fruits sila dito. Dami. Nakakatuwa. Nakakatuwa mamili dito. Check natin yung ibang segments ng grocery. Ito yung usual kung mga binibili ganito talaga eh. Sulit na sulit yung mga ganito kasi at least hindi ka na magpe-prepare. Meron ka ng protein, fiber, edamame, salmon and tuna sashimi. Ang daming variation, daming variety ng tinda. Secure na natin agad tong mga kanin natin kasi baka magkaubusan na. So ito guys yung area ng frozen meat. Tapos may mga frozen yogurt, mga milk dito. Isang corner to ng grocery nila. So check natin dito. Yan o, puro gatas. Ang Switzerland kasi yan yung isa sa mga strength nila, yung mga dairy products. And may mga yogurt. Sa yogurt, ang hinahanap talaga natin yung Greek yogurt para ma-achieve natin yung ating protein intake per day. Nakakalito? Nalilito? So usually dito kahit sa France, dalawa-dalawa yung nila yung pagbenta ng yogurt. Kuha na lang tayo ng 3 different flavors. Sobrang nakakatuwa mamili. Parang instead na makatipid tayo, mas mapagastos pa tayo dito. So ito naman, section ng mga frozen goods din. May mga frozen berries, ice cream. So ito naman guys yung section ng mga drinks. So iba't ibang klaseng drinks. May mga kombucha, may mga soft drinks. I think mga alcoholic drinks na rin dito. Nakakaulol. So guys, check natin kung nakamagkano tayo. Kung talaga bang nakamura o baka lalong mapamura. So ito yung ating sushi, yogurt, spoon and fork, cottage cheese. Makakain ba yan? Poke bowl. Ito yung tinry nating energy drink. Red Bull Pink. Gulay. Very, very important. Antioxidant juice. Protein yogurt. Sparkling water. Toothpaste. Gluten-free na snacks. Risotto. Lozenges. Para sa lalamunan. And ang ating price reveal ay... By the way guys, nakapunta tayo dito sa Switzerland sa tulong po ng SMB Travel and Tours. Sila po ang top agency para sa mga pupunta ng Europe, Japan, and China. Magaling po yung kanilang visa experts. Almost every time po na-approve yung kanilang mga clients. Meron po silang 14 years of experience sa industry. So makakasigurado po kayo na maganda yung kanilang serbisyo. Sa mga hotels po na pinoprovide nila sa kanilang travels, very fair po, maluwag, maganda. Hindi po kayo ilalagay sa mga cheap na hotels or sa mga Airbnb. 4 to 5 star hotels po yung ino-offer nila. So hindi lang po sila sa Europe, pwede rin po sila sa Dubai, and of course dun sa may mga OPA sa Seoul, Korea. And by the way, bago ko po makalimutan, meron din po silang pinoprovide na pocket wifi na sobrang bilis, hindi na di-disconnect.
and matagal po yung battery life. So kung gusto nyo po malaman yung kanilang mga services and kanilang mga offers, visit nyo po yung kanilang social media websites and follow nyo po yung kanilang Instagram and Facebook accounts. Siyempre hindi kompleto yung pagpunta natin dito sa Switzerland kung hindi tayo mamimili ng mga chocolates nila. So ito yung variety nila ng mga chocolates. Läderach is one of the famous na brands of chocolates dito sa Switzerland. So yun guys, for the chocolates na nakuha natin, naka 80 Swiss franc tayo. So syempre kung magpapasalubong kayo ng mga chocolates galing dito sa Switzerland, mga ganyang price range. Pwede naman makamura pero pwede rin makamahal, depende. O yung nabili natin kasi medyo mamahalin talaga na brand yun. Pero masarap siya, Läderach. And yung isa pa is yung Lindt. Medyo familiar naman tayo dyan. Napaka-strict po ng mga food safety practices or mga batas dito sa Switzerland. So makakasigurado po kayo na ligtas yung ating mga pagkain dito. Ligtas, quality yung pagkain pero talagang mapapamura ka sa mahal. So kung naninirahan po kayo sa Switzerland, talagang mas advisable dito yun. Nagluluto kayo sa bahay, nag-grocery, kesa kumakain kayo sa labas. Pagdating naman po sa kanilang healthcare system, medyo nagulat din ako dito kasi majority po, I think parang 90% ng mga hospital dito ay privately owned. Ibig sabihin, sobrang onti lang, parang near to zero na yung mga government owned. Unlike dito sa atin na merong mga government owned, merong mga private owned na hospital. So dito sa bansang Switzerland, para makapunta ka sa hospital, para maka-avail ka, dapat meron kang insurance. So mandatory po ang insurance para makabayad ka sa mga bills mo sa hospital. Pagdating naman po sa mga butika or sa mga pharmacy, very accessible po. Parang every street, every kanto meron, and very knowledgeable po yung kanilang mga staff na nandito. Mga pharmacists din po talaga, and sila po mismo proactive silang nagsasuggest ng mga gamot na kailangan mo. So syempre part ng ating daily needs sa pagtira dito sa Switzerland, kailangan natin maghanap ng mga supplement, mga gamot, and syempre makikita natin yan sa mga butika. So ito nasa likod ko is yung kanilang isa sa mga butika nila dito, which is ang pangalan is Apotheke. So search natin yung loob ko na yung makikita natin dyan, and actually yung wife ko naghahanap din siya talaga ng pain meds. So tingnan natin kung magkano yung mga supplements and mga gamot dito sa Switzerland. Yun, magkano yung nabili natin? Ang nabili natin is, so 11 Swiss franc. Magkano yun? 792 para sa ibuprofen. Ito yung pain reliever nila dito. Yan. So, very kind yung mga tao dito, no? Kasi talagang pinili niya, I think for ano talaga to, dysmenorrhea. So, 400 mg na Ibu, 10 pieces. So, sa atin siguro mga 300 pesos lang yan. So, almost doble or triple talaga yung mga bilihin dito kahit sa mga butika. Best quality of life daw dito, and isa sa pinakamayamang bansa talaga. So, medyo mas mapapagastos ka talaga, lalo na sa mga medicines. Siyempre, medyo hinuli ko po yung pinakamagandang part ng vlog na to. Isa po ang Switzerland sa may pinakamagandang lugar talaga. Na ako, na personally napunta ako. Baka may iba pang mas maganda, pwede nyo i-share sa comment section sa baba. Pero sobrang ganda po ng lugar, sobrang green, sobrang sariwa ng hangin, walang stress. So yun guys, andito tayo ngayon sa Grindelwald, sa Switzerland. And gusto ko i-appreciate nyo muna yung background ko. Medyo foggy lang pero sobrang ganda siguro nito kung walang fog. Pero right now, sobrang linis, sobrang presko ng hangin, and sobrang green ng paligid. So, summer ngayon dito sa Switzerland, pero parang nasa 16 or 15 degrees. Medyo mali yung ating suot. Talagang dito sa Switzerland, inaalagaan nila yung, yung nature. Parang gusto daw nila malapit sila sa nature. Kaya sa mga bahay dito, meron silang flowers, may mga plants sa tapat ng bahay nila. Tapos, very preserved yung agriculture nila dito. So, dahil ganyan po yung nakikita and na-experience ng mga lokal na nakatira dito, bumababa po yung kanilang tinatawag na cortisol. So, kapag mababa yung cortisol or yung kanilang stress hormones, mas malakas po yung resistensya ng katawan nila. Mas matagal po sila nagkakaroon ng sakit, and syempre mas naalagaan po yung kanilang tinatawag na mental health. Also, kapag mababa rin po yung ating cortisol sa katawan, mas maganda rin po yung ating BP, mas maganda yung pag-handle ng sugar ng katawan natin, so hindi masyado nag-i-spike yung ating blood sugar. So, mas mababa po yung tendency na magkaroon ng mga comorbidities. And isa rin
rin sa mga interesting na culture na na-discover ko dito na nagko-contribute din sa kanilang mental health is meron silang tinatawag na disconnect. Lagi sila nagdi-disconnect sa kanilang trabaho. Ang ibig sabihin po, maaga nagsasara yung mga stores dito. Parang 4 p.m., 5 p.m., sarado na. Ang average po na work time per week ay up to 42 hours lang. So, 42 hours buong linggo na po yun. Ako, dati na-experience ko parang 36 hours na straight 2 days, 36 hours. So, dito po sobrang short ng kanilang required na trabaho sa kada linggo. Ang minimum po na paid leave nila dito and required po sila mag-leave. So, minimum po is 4 weeks kada taon. At dahil po dyan, mas mababa po yung kanilang burnout, mas mababa yung kanilang stress. So, ang tendency, mas nagiging healthy sila. So, para malaman natin and para ma-reveal ang total nating nagastos sa 4 days na pag-stay sa Switzerland, compute natin. Putik ka. So, hindi po dyan kasama yung hotel kasi pinrovide po ng SMB. So, salamat po sa SMB Travel and Tours. And dalawa pong tao ito. So, kung hatiin natin sa dalawa, divided by 2, 20k sa loob ng 4 days. So, mga 5k per day. So, siguro sa pagkain po talaga to tsaka sa pagko-commute. So, dyan na po natin tatapusin ang video na to kasi marami na tayo masyado nagastos. So, kung nag-enjoy ka and kung nag-benefit ka sa video na to, again, subscribe to my YouTube channel and follow my other social media pages. Once again, I'm Doc Alvin, signing out. Ang mahal.